Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So pag-usapan po nating muli itong mga gawain ng ating mga senador na puro traidor. So bansagan natin sila mga kababayan bilang Senate traitors. Hindi na senador, senator, Senate traitors. Yan ang bagay na tawag sa kanila. Senate traitors, mga traidor sa mga mamamayang Pilipino. So yun ang topic natin ngayon, betrayal or all around. Kung si Sara Duterte may betrayal o public trust, itong kanyang mga Duterte senators, ganun din ang kanilang ginagawa. Betrayal o public trust. Kaya ang tawag natin sa kanila, itong majority senators na bago, Senate traitors. Mga traidor, i-abolish na yung Senado na pinamumugaran mga kababayan ng mga senador na bugok. Pero mga kababayan, before natin pag-usapan itong mga Senate traitors na to, ipakita ko muna itong makahulugan na post ni dating PNP Director General Nicolas Torre na ngayon MMDA General Manager. Yung tawa, mga kababayan ni General Torre, yung kanyang ngiti hanggang tainga. Habang pinost mga kababayan itong picture courtesy ng ng Billionaire News. Yan, Senator Bato at large. Tapos nagpa-picture si General Torre na matindi ang ang ngiti hanggang tainga. O yan 1 hour ago pa lang, salamat sa Billionaire News Channel kay Gerds Cahiles ng Forefront. Magaan ang usapan, matapang ang kape sa panahon ngayon. Parihong kailangan, lalo na kapag mainit ang balita. Malalim mga kababayan ang mensahe ng kanyang picture na nakatawa, na may nakasulat, Senator Bato at large. Malalim at makahulugan yung kanyang mensahe. Na malinaw mga kababayan na patama kay General Nartates ng PNP yung pumalit sa kanya. At saka kay DILG Secretary John B. Crimolia na laging daplis, walang mahuli. Nasabi ni Trillanes, sige kasian niya ang preskon. Bawas-bawasan ang preskon. Tama si Trillanes mga kababayan na dapat siyang pumalit dito kay John B. Crimolia. Yan ang clamor ng publiko ngayon. Si bakina ng ating Pangulong Bongbong, si John B. Crimolia ipalit si Trillanes. Kasi puro preskon. Wala man walang output na matino. Magpa-preskon ka kung may nahuli ka na. Tulad ni NBI Director Matibag. Tama po? Pero kung sige ang preskon mo, wala man output, nakakahiya, mga kababayan. Puro sablay. Pagkatapos, imbes na iserve na yung tumulong sa NBI, ayon, nakataka si Bato at large. In worse, yung pagpapresko niya mga kababayan, nang sabi may subpena kay Bato, binawi. Ngayon gusto niyang ibalik yung subpena. So madaling sabi, pinatakas mo na para habulin. Imbis na cornerin na doon sa Senado, pinatakas mo na. Yung mga pulis, mga kababayan, na nandun naka-assign, nakikipagkamay pa si Bato de la Rosa. Malinaw na malinaw mga kababayan. Pinatakas sa pakikipagsabwatan, mga kababayan, dito sa mga Senate traitors. You see? Kaya grabe ang tawa po ni General Torre. Kasi kung si General Torre anang dyan, na-deliver na yan si Bato sa dahig. Noon pang una sana,
Sigurado tayo, mga kababayan, na na-deliver na si Bato. Dineliver nga si Digong, si Bato pa. Tama po. O ngayon, pag-usapan natin itong betrayal all over, all around. Itong pagpuslit ni Bato sa likod ng mga decoy, mga kababayan, na ginawa nila. Yung drama na sabi ni Cayetano, the Senate is under attack, na malinaw na drama, mga kababayan. Kaya tinanong siya ng isang reporter, ang paniwala niya ng publiko, moro-moro, naiblad siya, no? Naiblad si Alan Peter Cayetano, biglang nag-alsay ang boses, tapos hinampas yung podium. Nasabi ko nga, kung ako yon, ako ang nagtanong ng ganon, tapos ginanon ako ni Alan Peter Cayetano, malamang nagkasubukan kami. Wala siyang karapatan na manigaw ng journalist. Nalihiti mo yung tanong. Wala, as in wala. Bakit siya napipikon sa tanong? Kasi totoo? Na moro-moro, drama? Kaya siya nasasaktan. Truth hurts. Yan, mga kababayan. Kung ako nandun, iwan ko lang, sasabihin ko kay Alan Peter Cayetano, Mr. Senator, wala kang karapatan manigaw sa akin. Ang tanong ko, legit. Bakit ka na high blood sa tanong ko? Sige nga. At anong karapatan mo sumigaw sa akin? I am your master as part of the public. You are our servant as senator. Wala kang karapatan na manigaw sa iyong amo. Sabi ni Pinoy, kayo ang boss ko. Iwan ko lang, magkakahiyaan kami kung ako yung reported doon, ako yung nagtanong, ganunin niya ako? Maghahalo ang balat sa tinalupan. I promise you. Alan Peter Cayetano. Kaya hindi na kita tatawaging senador. Pahiram lang namin, Alan Peter Cayetano, ang posisyon mo bilang senador. Mayaya ka. Grabe ang panggagago ninyo sa publiko. Pinapaniwala ninyo ng kung ano-anong narrative ninyo ang publiko. Kaya tama po na si Bam Aquino nag-file ng resolution para mag-imbestiga dito sa Senate incident na to. At ang sabi, hindi na makita, missing na yung footage, mga kababayan, ng nangyaring putukan. Tinago na yon ni Aplaska sa instruction ni Jinggoy. Recorded. Itago daw. Kung itago yon para maging ebidensya, di sana nandyan, itago para walang ebidensya. Yan ang malinaw na nangyayari ngayon. Huwag kami mga senador. I-abolish na yan Senado kasi kanlungan ng mga kriminal. Ginagawa ninyong kanlungan ng mga pugante. Grabe ang pambababoy ninyo sa Senado. Wala kayong karapatan na maging senador sa mga pag-uugali ninyo. Mga loko kayo. Hindi ganyan ang expectation namin sa inyong mga senador na pinapasweldo namin. Naintindihan mo, Alan Peter Cayetano? Napakayabang mo. Manang-mana ka sa mga Duterteng amo mo na napakayayabang. O ngayon, anong inabot ngayon ng mga amo mo? Puro trouble ang kinahinatnan dahil sa kayabangan. So habang mga kababayan pinapakita ng Duterte Black sa Senado na kunwari institutional courtesy at Senate integrity kuno ang kanilang ipinaglalaban, malinaw pong lumalabas na ginagamit lang nila ang buong Senado bilang shield, distraction hub at operational safe house upang mailusot po ay yung pagtakas ni Puganting Bato de la Rosa. Palitan natin, tanggalin natin ang pangalang senador. Pugante. Yan ang totoo. Wanted siya ng ICC. Puganting senador. So Pugante, Bato de la Rosa na lang. Mula mga kababayan sa umiiral na ICC warrant at lumalakas na pressure kaugnay po ng impeachment case or impeachment crisis laban kay Sara Duterte. Ginagawa nilang shield ang Senado. Napakalinaw mga kababayan. So habang abala yung publiko sa putukan na nangyari noong gabi ng March 13,
lockdown at saka media spectacle, tahimik naman mga kababayan na pinagana nila ang multi-layered diversion operation para makalikha ng security blind spots at mapahina ang deployment ng law enforcement trackers. Ganon ang malinaw na ginawa nila mga kababayan nitong mga bugok na senators. So sa loob mga kababayan, gumawa sila ng inside diversion. Si Senate Sergeant at Arm Mau Aplaska sa pamamagitan mga kababayan ng pagpaputok na nagdulot po ng lockdown at kaguluhan. Sa labas, nagsilbi pong outside distraction ang pagdating ni DILG Secretary John B. Crimolia at ang kanyang press briefing na humatak sa atensyon ng media at security forces. Nakita ninyo ang sabuatan po? Kaya nakatawa si John B. Saka si Rimulya at saka si Amy Marcos. Pati yung mga Duterte senators nang magpa-picture. Malinaw mga kababayan. Walang Senate attack. Nagpakatawa. Ganun ba yung itsura ng under attack? Kumakain sila sa loob ng Senate room at nakatawa. Walang ganong under siege mga kababayan. Yung naririnig nating under siege sa bibig lang po ni Amy Marcos at saka ni Alan Peter Cayetano. Kaya sabi po ni Father Ranillo Aquino, akala ko ba niya under attack ang Senado? Bakit ganon? Sabay post ng picture. Yan si Father Ranillo Calyangan Aquino. I thought they were under attack. Kakita ka sa kanyang pagbumuka mga kababayan nito mga senador. Kumakain sila, naka-smile. Tapos sabihin nila, under attack. Mga DDS lang po ang maniniwala. Yung mga uto-uto ang maniniwala tulad ng mga DDS kasi yan ang narrative nila para makatakas itong si Bato de la Rosa. So habang mga kababayan, parehong nakatutok ang lahat sa kaguluhan, nakaposlit, ipinuslit, kasama si Robin Padilla. Malinaw na pinatakas, aided by Robin Padilla himself. So ang buong operasyon ay nagpapakita mga kababayan ng isang malalim na katotohanan. Hindi simpleng political courtesy po yung nangyari. Isa po itong coordinated political protection, a mechanism ng Duterte Bloc at kanilang kaalyado po sa Senado. So pag-usapan po natin yung Cayetano Villar Alliance bilang institutional shield. Matapos mga kababayan mailabas ang warrant mula sa ICC, ginamit po ng Senate leadership sa pamamagitan ni Alan Peter Cayetano ang konsepto po ng protective custody para protektahan si Bato sa loob mismo ng Senado. Pero yun pala patatakasin. Nakita ninyo yung ginawa nilang kawalang-hiyaan. So kasabay nito yung block ng mga Villar at Cayetano ay pilit na binabalansi yung sitwasyon habang gumugulog yung impeachment court laban kay Sara Duterte. Ginamit nila yung terminong institutional courtesy, Senate integrity, saka independence daw ng Senado bilang legal at political shield laban po sa posibleng paggalaw ng tracker teams at law enforcement units. Ngunit po sa aktual, malinaw ang sinasabi nilang institutional courtesy ay naging operational sanctuary. Ang objective po, mabigyan ng safe haven si Bato. Magkaroon ng breathing room ang Duterte Bloc. Makapagplano ng permanenteng paraan para po maiwasan yung pag-aresto. Yan ang malinaw na ginawa nila. Habang pinapakita nila sa publiko, mga kababayan, na kunwari, pinoprotektahan nila ang Senado, pero ang totoo malinaw, ang pinoprotektahan nila ang isa sa pinakang malapit na Duterte loyalist na may kaso pong crimes against humanity.
Ito po mga kababayan, pinakamalaking betrayal. Ginamit nila yung institusyon ng Senado hindi po para sa batas, kundi para sa political survival network ng Duterte Bloc. Tama po ang ating mga analysis mga kababayan? Napakalinaw. Ginawa nilang decoy po ang inside diversion at putukan na inamin po ni Mau Aplaska. Siya yung nagpaputok na una. Kinampirma mismo ito ng Palasyo Malacanang sa pamamagitan ng press briefing ni Press Officer Jose Castro at maging ni Alan Peter Cayetano na si Aplaska po yung nagpakawala ng mga putok. Siya yung unang nagpaputok laban doon sa sabi NBI agent malapit po sa GSIS Bridge. Nagresulta ito sa mahigit 100 putok, panic situation ng mga tao, total lockdown sa Senado bandang 7:45 ng gabi. So ang putukan po hindi simpleng commotion lang. Isa po siyang klasikong tactical diversion sa military at security operations mga kababayan. Tinatawag itong smoke screen, diversionary chaos, force defensive disruption sa pamamagitan mga kababayan ng artipisyal na armadong tensyon na pilitang umatras yung ilang mga government agents. Nagulo ang deployment ng ilang NBI agents, NBI trackers mga kababayan, na ship yung operational attention sa internal security response. Ganun ang ginawa nila. So ano po yung resulta? Nabutas po yung maayos na perimeter monitoring. Nagkagulo-gulo na. Nagka-commotion mga kababayan. Malinaw na created chaos ang ginawa nila. Kaya naiblood si Alan Peter Cayetano nang tanungin siya doon sa press con, nang paniwalaan niya ng publiko, ito ay stage. Biglang nagtaas ng boses si Alan Peter Cayetano. Sabi ko sa inyo, kasi totoo, gusto nilang lukuhin tayo, papaniwalain na under siege ang Senado. Yun ang script nila kasi sinong inuuto ninyo? Ano akala ninyo sa mga tao? Mga bobo? Malinaw na achieve nga ninyo yung purpose ng kaguluhan. O wala na si Bato. Nakapuga na. You see? So ang nangyari mga kababayan, habang abala yung lahat sa lockdown at confusion, nagkagulo-gulo na eh. Nagkaroon po ng pagkakataon yung mga kaalyado ni Bato, yung mga kasabwat nila, na pagandaan ng paglabas. Kasama si Rubin Padilla. So ito yung mas nakakatakot. Ang mismong security apparatus mga kababayan ng Senado ang ginamit para hadlangan ang mga ahente ng batas. Kaya dapat talaga mag-imbestiga at kasuhan po ng obstruction of justice itong mga senador at mga kasabwat nila sa security ng Senado. So, hindi po ito simpleng miscommunication mga kababayan. Mukha po itong institutional sabotage against law enforcement operations. So yun ang una nilang ginawang decoy. Pangalawa, yung outside distraction at kaipalan po ni John B. Crimolia na dapat palitan na yan. So ang nangyari mga kababayan, habang mataas yung tensyon sa Senado, sa loob ng Senado, dumating naman po si DILG Secretary John B. Crimolia bandang alas 8:30 ng gabi. Sa kanyang press briefing, malinaw niyang sinabi, "We are not here to arrest Bato de la Rosa. In fact, we are here to protect him. Let that be clear." Malinaw. So ang payag na ito mga kababayan ay naging psychological decoy, strategic distraction, media magnet. Dahil sa kanyang press con, doon nagtipon yung media. Lumipat mga kababayan yung camera, napunta sa main gate yung attention ng security personnel. Nakatutok yung publiko sa official statements.
So habang nakafocus yung lahat mga kababayan sa harap, unti-unti po naging vulnerable yung back exits, alternate routes, less monitored section ng Senate complex. Dinivert yung atensyon ng tao. Plinano talaga yung pagtakas mga kababayan. At maraming kasabwat, kaya kailangan talagang imbestigahan ng Senado. Tama yung resolusyon ni Bam Aquino. So ito po ang malinaw na klasikong diversion principle. Keep the eyes where you want them. Ganon ang kanilang ginawa. So habang pinapakalma ang publiko sa harap ng kamera, maaring inihanda naman sa likod ang extraction route. At dito mga kababayan, lalong lumalalim yung political suspicion. Kung tunay na layunin ay protection lamang, bakit nagkaroon po ng operational conditions na eksaktong pabor po sa pagtakas? Tama po mga kababayan. Napakalinaw na created chaos yung ginawa nila para patakasin si Bato de la Rosa. So doon, pag-usapan natin yung pagtakas na mismo. The Midnight Escape with Robin Padilla. So kinumpirma mga kababayan ni Alan Peter Cayetano, noong Huwebes ng hapon, kahapon, na tuluyan ng nakapuga si Bato. Bandang alas 2:30 ng umaga. At nagmamali-mali pa na kung ano niya yung alam ninyo, yun din ang alam natin. Hindi ko pa niya kumpirmado. Yun ang drama niya, mga kababayan sa media. Pero ang alam natin, sa totoo lang, alam na niya, ayaw lang niyang i-kumpirma. Drama nga. Malamang nga, parte siya sa nagplano noon. Kasi lumalabas mga kababayan, pinahamak niya si Bato sa kanyang intensyon na ikudita si Tito Soto maging presidente. Pagkatapos na natrap si Bato sa Senado, siya yung dahilan. Di ba po, mga kababayan? Kaya gumawa sila ng paraan. Malamang siya mismo yung nagplano. So, malalaman natin yan sa investigasyon ng Senado. Pero ang suspetsa natin ganon, baka nagbanta si Bato. Iyan na niya, pag ako na-deliver doon sa dahig, kayo niya yung nagkumbinsi sa akin na pumunta rito para iboto ka bilang senador o bilang Senate President. Pag ganyan niya, iwan ko lang. Kaya gawan mo niya ng paraan na makatakas ako rito. Pag hindi niya, alam na ninyo kung ano ang mangyayari. Baka ganon, tingin ninyo mga kababayan. Magiging do or die yun doon, mga kababayan, si Bato. Kasi ayaw na ayaw niya na ma-deliver. Hindi totoo yung una niyang sinabi na gusto niyang makasama si Digong. Na may latest siyang sinabi, mga kababayan, na kung gusto niya ni Presidente Duterte na doon siya soli, di iba naman ang niya ako. Wala man akong plano mag-presidente. So, lumalabas, nilalaglag na niya si Digong. Ayaw niya talagang ma-deliver. So gagawin niya yung lahat para makatakas. Malamang nagbanta si Bato. May pakanta-kanta na si Bato, remember? Ng PMA hymn. May pakanta-kanta na. Kakaiba na yon. Pag hindi niya ako binigyan ninyo ng pagkakataon na makatakas dito, damay tayo lahat. Malamang ganun. May idadamay niya ako sa inyo. Do or die na yun si Bato. So, ayon sa mga nakalap na impormasyon mula sa Senado, sa Senate Secretariat mga kababayan, nakapuslit si Bato de la Rosa kasama si Robin Padilla. Yan ang malinaw. Kaya dapat kasama si Robin Padilla sa makasuhan ng obstruction of justice. Siya yung mayor na dapat nakasuhan. At siyempre, lahat ng mga Duterte senators. Kasi sila yung nandoon. Sila yung nag-uusap-usap. May mga ulat mga kababayan na namataan sila papuntang NAIA Terminal 3. So nang maging epektibo mga kababayan yung kombinasyon ng inside diversion, yung Aplaska shooting incident, yung paputok ni Aplaska,
outside distraction yung pagdating ni Rimulya, John Vic, na nagpa-press briefing. Nagkaroon po ng security blind spots, operational confusion, weekend perimeter monitoring. Dito na sinamantala ni Bato de la Rosa kasama si Robin Padilla para makatakas habang yung mga otoridad ay abala sa pag-iimbestiga kuno ng putukan. Drama, pagre-reconstruct ng incident, pagsasaayos ng lockdown situation. So lumalabas ngayon mga kababayan, malinaw na ang Senado ay hindi lugar ng public accountability. Naging transit point ito ng pagtakas ng isang pugante. At dito po mga kababayan, lumilinaw ang papel ng Duterte Black, itong mga Senate traitors. Malinaw po ang coordinated protection, political shielding, strategic distraction, saka narrative manipulation. Kaya naiblad si Alan Peter Cayetano nang tanungin siya ng isang reporter na ito ay isang stage. Umusok si Alan Peter Cayetano kasi nababasag yung kanilang narrative. Gusto tayong paniwalain na under siege yung Senado. Under attack yung Senado. Huwag kayong maniniwala sa kanilang pang-uuto, mga kababayan. Malinaw po, gumawa sila ng eksena para makatakas si Bato. Nakatakas nga. Yon ang talagang pinaka-ultimate objective nila. So yung Senado, mga kababayan, imbes na tumulong sa pagpapatupad ng batas, lumilinaw po ng mga opisyal, gumamit sila ng institutional power, gumamit sila ng security apparatus, gumamit sila ng political influence para proteksyonan ang isang personality na wanted ng batas, wanted ng ICC, isang pugante, mga kababayan, na senador. So lalong naging mabigat matapos aminin sa text, mga kababayan, ng asawa ni Bato, text kay Alan Peter Cayetano, na humihingi ito ng paumanhin sa habok and confusion na dulot ng pagtakas, escape. So inamin mismo na pagtakas, escape ng kanyang asawang si Bato. Binasa na sa press con. Proud pa si Alan Peter Cayetano. So anong ibig sabihin nito, mga kababayan? Maging sila, kinikilala nila na nagkaroon talaga ng kaguluhan at extraordinary circumstances upang maisagawa yung escape. Escape mismo yung ginamit na term ng asawa ni Bato, escape. Pero binago, mga kababayan, ni Alan Peter Cayetano. Pinapalabas niya, hindi niya tamang gamitin ang word na escape. Kundi si Bato niya is free to move kasi wala man anyang warrant of arrest. What? Harap-harapan na pagsisinungaling. Kaya nga siya nagtatatakbo kasi isi-serve yung warrant of arrest. Paano walang warrant of arrest? Kaya nga nilagay ninyo sa protected custody ng Senado para i-shield sa warrant of arrest na hawak ng NBI. Di ba malinaw yon, mga kababayan? So harap-harapan tayong niluloko nitong si Alan Peter Cayetano. Ginawa niyang bobo ang mga mamamayang Pilipino tulad ni Escudero sa salitang fortuit. So ang masakit, mga kababayan, ng katotohanan na ang Senado na dapat simbolo ng batas, sila po mambabatas, legislator sila. Dapat sila simbolo ng batas at pananagutan. Nagmistola na pong operational fortress ng Duterte Black, itong mga Duterte senators, nang tawag natin Senate traitors, mga senador na traidor, sabi ni Father Robert Reyes, tracing Judas. Pinanindagan na po nila yung pagiging Judas. Kaya kailangan po siguro i-abolish ng Senado. Hindi po pwede na pinamumugara ng mga Judas. So habang pilit nilang binabalot, mga kababayan, sa salitang courtesy kuno, integrity, nasaan ang integrity? Institutional independence kuno. Mas lalo pong lumalabas ang tunay na nangyari. Malinaw na obstruction of justice,
political shielding, abuse of institutional protection. So yung Duterte Black, mga kababayan, sa Senado, mula sa law and order, naging political scape network na po sila. So dito po, mga kababayan, bumabagsak ang moral narrative nitong Duterte Black, nitong mga senators. Sila, mga kababayan, ang matagal na nagpakilalang matapang kuno sa kriminalidad, laban sa kriminalidad. Champion kuno sila sa law and order, defenders of discipline kuno. Ngunit, nang isa sa kanila, ang hinaharap ng international accountability, bigla pong nagtago, nagpasaklulo, gumamit ng political cover, gumamit ng distractions, gumamit po ng institutional shields. So ang mas malaking irony, mga kababayan, ang grupong dating nagsabing walang sasantuhin sila, ngayon sila yung unang humihingi ng proteksyon sa kapangyarihan. So itong nangyari, mga kababayan, hindi po siya simpleng political controversy. Ito po ay pagsubok sa integridad ng ating mga institusyon. At habang mas dumadami yung lumalabas na detalye, nagmumukhang hindi po aksidente ang lahat, kundi isang coordinated political extraction operation yung nangyari noong gabi ng Mayo 13. So ang tanong ngayon, mga kababayan ng publiko, ilang institusyon pa ba ang handang isakripisyo, mga kababayan, para protektahan ang Duterte Black? So habang abala ang publiko sa usok, putukan, at drama na nangyari sa Senado, tahimik lamang, mga kababayan, na pinapatakbo ng Duterte Black ang kanilang tunay na operasyon, ang pagpapatakas kay Bato gamit ang institutional protection, distractions, political decoys. So dapat, mga kababayan, siguro bantayan nating mabuti. Nagtagumpay na sila sa pagpapatakas kay Bato de la Rosa. Bantayan natin mabuti ang the same operation para makatakas sa pananagutan si Sara Duterte sa impeachment trial na mangyayari po sa Senado.